share sa natin from week 1 hanggang week 3. Tapusin natin tong Living Under an Open Heaven. Okay na ba yan? Amen. Kasi gusto ko sanang tapusin siya ng isang beses lang. Kaso baka abutin tayo ng alas 2 pag itutuloy natin. So dito na lang muna tayo. Okay? So Living Under an Open Heaven Part 2. Living Under an Open Heaven Part 2. Okay? So, akin pong hinihingi ang inyong mga pandinig. Amen. Hawakan muna yung kamay ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, ano man ang iniisip ko ngayon? Kalimutan mo muna yan. Okay? Mag-focus ka lang sa Panginoon. Okay? Kalimutan mo muna ha. Baka maya, iniisip niyo mga sinampay. Hindi po uulan. Okay? So, kailangan nakatutok tayo. So, Living Under an Open Heaven, Part 2. Okay? So, para po sa ating background, tuloy natin. Sabi po sa Bible, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ano po ang Scripture? Ang Scripture po ay God-breathed and is useful. Tingnan niyo po yung Bible kung saan po siya ginagamit. Sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtatama, at pag-training. So kung titingnan natin, 3/4 ng Bible puro mayroong pagsaway, pagkokorek. Ilan lang ang training? 1/4 lang. Pagkasabi sa katabi mo, kaya pala. May tahimik ka, may tama ka. Okay? Kasi yan ang trabaho ng Bible. Magtataka kayo, minsan nag-preach ako sa isang simbahan. Wala naman kami usapan ng pastor. Nung pinreach ko ang word, galit na galit yung isang member. Ano man sabi niya? Siguro chinismis ako ng pastor namin eh. Ba't alam na alam niya? So, di nakatiis lumapit sa akin, ang sabi sa akin, Pastor, may sinabi ba si pastor sa'yo? Sabi ko, wala. Hindi kasi parang ako yung tinutukoy eh. Ngayon nalaman ko. Kasi pag ikaw po ay nasa mali, tuturuan ka ng Bible. Pag ikaw naman ay may ginagawang hindi maganda, i-review ka ng Bible. Ano ba kayo? Amen. Pag hindi mo alam, tuturuan ka. Pag mayroon ka hindi ginagawang tama, i-review ka. Pag mali-mali, pag dispalinghado ka ngayon, tuturuan ka niya. Amen. At pag ikaw ay naturuan na, ikaw ay na-review na, ikaw ay naitama na, kasunod niyan training. Amen. Kaya titibay ka, lalakas ka bilang Kristiyano. Naunawan mo ba natin to? Amen. Kaya ho, huwag kayo maghanap ng preaching na puro kiliti. Yes. Amen. Ayan na naman tayo. Hindi niya naman tinatapatan ng energy ko eh. Okay? Huwag kayong maghanap ng turo na puro kiliti. Amen. Yung sasabihin ni Albert, lalabas ka sa bahay mo, buksan mo rep mo, pagbalik mo, puno na. Kasinungalingan yan. Yes. Baliktarin mo ang payong, saluhin mo ulan. Ang payong ginawa pag ganun para itakip sa ulo, hindi babaliktad. Sinahod mo ulan. Pag tayo mo ng payong mo, basa ka, lagnat, abutin mo. Amen. Ano ba tayo? Yes. Magpumanib kayo sa aming reliyon at kayo ay yayaman. May sabi sa'yo, pag isa sa katabi mo, yayaman ka pag nagsisikap ka. Okay? So kailangan ma-correct yan. Ngayong umaga, pag tinamaan, magkasundo muna tayo. Pag isa sa katabi mo, pag tinamaan ka, mahal ka. Mahal ka. Okay? Amen. Tinan yun. Pag tinamaan ka, ibig sabihin mahal. Yes. Amen. Okay? Papabayaan mo ba na nasa mali yung mahal mo? Hindi. Iko-correct mo. Amen. Diyan kayo? Okay, so alam niyo na kung ano yung Bible ha? Nagtuturo, nagre-rebuke. Ayaw ng marami yung i-rebuke eh. Okay? Kasi katwira, pag ni-rebuke mo, ano sasabihin? Di mo alam-alaman ng puso ko. Okay? Yung tuturuan. Pag nasa mali, tuturuan. Saka mag-train. Iti-train ka. Saan? Sa righteousness. So that the servant of God, pag isa sa katabi mo, the servant of God, hindi lang ako yun, pati kayo, kasama, servant of God tayo, may be thoroughly equipped for every good work. How can you do good work? Pag hindi ka na-review, hindi ka naturuan, hindi ka na-correct,
at hindi ka na-train. Okay, next. Tingnan ko natin ito. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, and that those who live should no longer live for themselves. Amen. Nakuha niyo po? Tingin sa akin, walang pipikit. Sa akin. Yan. Pag Christian ka na, di ka na nabubuhay para sa sarili mo. Yes. Kanino ka dapat nabubuhay? But for Him, who is that? Jesus Christ, who died for them and was raised again. You must live now for Christ, not for yourself. Amen. Ako po'y masyadong... Ayan na ang review. Papasok na. Pagkasabi sa katabi mo, dadaan na siya. Okay? Pag nakita ko yung mga Facebook, ibang klase. Me, I, myself. Tama ba? In short, me, I, myself equals selfie. Pakibasa nga yung pula. Sabay-sabay, pakibasa yung pula. 1, 2, 3. Oh. Di ka na, Tagalogin ko ano? At siya'y namatay para sa lahat upang yung mga nabuhay ay hindi na mabubuhay ayon o para sa kanilang sarili. I, me, myself equals selfie. Diyan pa kayo? Amen. Kaya ikaw, hindi ka na nangiyak, nilagay mo pa sa Facebook, I'm pretty. Who told you? Maghintay ka kung meron magsabi. Yes. Kaya tuloy nag-comment, yeah. Oh. Tapos na-offend ka. Andiyan ba kayo? Ayan na ang review. Nagsimula na. Huwag kayo maglagay ng iMessage. You're no longer living for yourself. If you're a Christian, if you're not, then go. Andiyan ba? Amen. Yan ang nilagay ko, pastor. Alam niyo ang pinaka-challenge ko sa inyo? Kasi ako, nag-check ako ng mga Facebook niyo. Amen. Kaya alam ko kung sino si I, si myself, and me. Okay? Alam ko rin kung sino na yung mayroon ng kaibigan. Alam ko. And by the way, here and abroad. Amen. Lagi sa katabi mo, ingat-ingat din. Okay? So, dapat nabubuhay tayo para kay Lord. Hindi para sa sarili natin. Okay? Maghintay ka. Pag sinabi sa'yo you're pretty, wait. Kung walang magsabi, kunti pang ariglo sa itsura. Okay? Huwag ipilit. Kasi sa katabi mo, huwag mong ipilit. Okay? So, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The old selfie. Amen. The new Christian is here. Amen. Ako di pa ako nagko-comment. Ngayon nag-usap na tayo, magko-comment na ako. Okay? Lahat ng mga friends ko, mga friends namin sa FB, magko-comment na kami. Okay na ba yun? Amen. Pag sinabi kong iyak, bahala na kayo. Okay? Okay? Kasi maganda yung i-comment mo yung totoo. Yes. Okay? Pero yung mga nakalagay lang, we, us, family, ayan, I like. Okay? Tuloy tayo. Proper connections on how to live under an open heaven. Remember this. If you want to live under an open heaven, Sister Laura, dapat meron kang proper connection. Why? Wala nang nabubuhay pa para sa sarili. You cannot live mountains alone. Amen. You need someone. Naalala niyo yung kwento ko? Binili niya ng isla, pinalis yung mga tao, di niya alam kung paano ilibing ang sarili niya. Okay? Bakit? Siya lang mag-isa. Kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng kasama. Yes. Maniwala? Yes. Di mo kaya mabuhay mag-isa. Okay? Anong gagawin natin? Ang series natin,
I connect. Okay? Kanino? Number one, to God. To the servant of God. To others. Amen. So, kung tatapusin natin ngayon yan, masyadong mahaba. So, isa-isayin natin. First Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday, anniversary. Okay, so sige. Simulan natin. Simula. I connect to God. First and foremost, pag mayroon kang kukonektahan para mabuhay ka sa ilalim ng bukas na langit, una sa lahat, huwag huli, huwag gitna, una sa lahat, Diyos. Amen. Okay? You must connect first to God. Huwag niyo sabihin, di sa tao ka konekta. Hindi. Sa God muna. Okay? Why? Tingnan natin. Our Lord Jesus Christ, connection to God, create an open heaven. So, ang pinaka-model natin, walang iba kundi ang Panginoon. In Luke 3:21, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as He was praying, heaven was open. Naka? Pastor, mayroon bang open heaven? Mayroon po. Ayan o. Nung siya'y nanalangin, nabukas ang langit. Pakisabi sa katabi mo, pwede palang mabuhay sa bukas na langit. Okay? Ang sabi sa John 10:37-38, do not believe me unless I do the works of my Father, but I do them, even though you do not believe me. Believe the works that you may know and understand. The Father is in me, and I in the Father. Tingin sa akin. Si Jesus Christ po, ang ating model. Siya po ay strongly connected to God. Pagkasabi sa katabi mo, strongly connected to God. Strongly connected to God. Ngayong umaga ho, gusto niyo po magtagumpay sa buhay? Amen. You must be strongly connected to God. Yes. Yan ang model natin, si Lord Jesus Christ. Ano pa? Yan natin. Sabi niya, why were you searching for me? He asked, didn't you know that I had to be in my Father's house? Bakit si Lord Jesus Christ nabubuhay sa ilalim ng bukas na langit? Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Tingin sa akin, lumaki si Jesus na mayroong punong-puno ng wisdom, yung kanyang katatayuan, at siya ay nasa ilalim ng pabor ng Diyos at ng tao. Pwede ba tumingin sa inyo lahat? If you want to live under an open heaven, you must secure first. Sino mo na may secure? First, isecure mo ang favor ng Diyos. Amen. At ang kasunod niyan, masecure mo ang favor ng tao. Pero madalas baliktad tayo. We secure first the favor of man. And then we pray to God, Lord, hipuin niyo po ang kanyang puso na i-bless niya po ako. Baliktad. Ang sabi ko, baliktad. Yes. You want to secure the favor of man? Secure first the favor from God. Amen. Nako? Now, tingnan natin. Our Lord Jesus Christ, ano ba siya? Paano niya na-secure yung kanyang strong connection sa Panginoon? Number one, He was filled with the Holy Spirit. Full of God's Word. He lived a life of prayer. He lived a life of surrender. And He lived a life of obedience. Amen. Kaya no wonder, napaka-strong ng alin? Ng ministry ng Lord. Nakama sa Laura, kahit patay April nabubuhay. Amen. Lahat ng klaseng sakit gumagaling. Amen. Bakit? Kasi nasa connection niya ng Panginoon eh. Nakama sa Laura? Nasa connection ng Panginoon yan. Puno siya ng Holy Spirit, puno siya ng Word of God, nabubuhay siya sa panalangin, nabubuhay siya na mayroong pagsuko sa Panginoon, at siya nabubuhay sa pagsunod. Tingnan natin, isa-isahin natin. Okay? Our Lord Jesus Christ is filled with the Holy Spirit. Ang sabi po, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed
free to proclaim the year of the Lord's favor. Tingin pa sa akin, dahil si Kristo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Ano po ang nangyari? Alam mo, ministry niya, magpahayag ng mabuting balita sa mga mahihirap, mag-proclaim ng kalayaan. Ano pa? Siya po ay magbigay ng recovery ng sight sa mga bulag at magpapalaya sa mga nau-oppress at higit sa lahat mag-declare ng pabor ng Diyos. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Alam niyo, pag strong ang connection niyo sa Panginoon, daluyan kayo ng pagpapala ng Diyos. Amen. Dalawa lang naman yan eh. Marami ngayong Christian, ibang dumadaloy eh. Pwede ba akong magtanong? Amen. Pag kayo ba nakikita ng iba, sinasabi ba nila pagpapala? O pag nakita, sinasabi nila dumarating ang sumpa? Pakitanong niyo ang katabi mo, ikaw ba'y sumpa o pagpapala? But if you are strongly connected to God, pag nakita mo pa lang si Brother Boy, nandito na ang blessing. Amen. Yan kayo? Amen. Ako'y nananalangin. Nawa ang tingin sa'yo ng tao, blessing. Amen. Brother August, pwede rin kasi pagtingin sa'yo. Dalawa, pag sa mundo, iba pa naman, nandito na ang malas. Di ba? Kapatid, kailangan puspos ng Espiritu Santo. Ano ba? Full of God's Word. Pwede po pakibasa? Napabasa niyo ba? Maliit. Ayaw niya lang basahin eh. Maliit, Pastor. Ako na lang. Okay? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you're the Son of God, tell these stones to become bread." He answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Puspos si Kristo ng alin? Ng salita ng Diyos. Amen. Hindi siya puspos ng mga palabas. Yes. Hindi siya puspos ng Facebook, Amen. ng hashtag, Twitter. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Hindi siya lalong puspos ng Candy Crush, Yes. Farmville. Basta ba't alam mo lahat yan? Nilalaro mo ba yan? Hindi. Natutuklasan ko lang yan. Kasi meron ding nag-ano sa... Minsan pag nagbukas ako ng Facebook, ni Mami Cora, so and so invited you. Invites you to join. Ano yun? Candy Crush? Ha? Invited you to play. Okay? You play alone. Okay? 5. Next. Then the devil took him to the holy city and had him stand at the highest point of temple. If you're the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Tingin sa akin po, importante ito. Ang demonyo din si Laura gumamit din ng salita ng Diyos. Nakamufet. Huwag kayong patalo sa demonyo. Ang demonyo ha. Tingin sa akin ha. Ito Revelation, Jerry. Nagsalita ang demonyo nung time na yun, walang hawak na Bible. Kabisado niya rin. Pakitanong katabi mo, ikaw kabisado mo. Baka nagtanong, alin yung palabas, alin doon? Hindi yung Bible. Amen. Yung Diablo, nagsalita rin ng salita ng Diyos. Yes. Amen. Pero ang sagot ng Panginoon, dahil full of God's Word, He answered, it is also written, do not put your Lord, the Lord your God, to the test. Again, the devil took him to very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. The devil left him. And angels came and attended him. Ano revelation? The Lord Jesus Christ defeated the devil through God's Word. Amen. Tingin mo sa akin, pagpuspos ka ng salita ng Diyos, lalayas Diablo sa'yo. Amen. Pag sabi sa katabi mo, a devil-free life. Amen.
Okay? Kagabi ang turo ko, worry-free. Yung iba nagkamali, ginawa free worry. Hindi free ang worry, worry-free. Nandiyan kayo? A devil-free life! Tingin sa akin, sino pa talaga nang gugulo sa mga buhay natin? Wala ka napupuna? Ang ganda-ganda ng usapan mo ng asawa mo ngayon. Sweet na sweet kayo. Mamaya-maya, bigla na lang may bumusangot. Yung anak mo, ang ganda-ganda ng samahan nyo. Mamaya-maya, meron na lang. Mayroon kami nakausap ni Cora eh. Punta 60 din nakarinig. Sa umaga masaya siya. Pagdating ng 5 p.m. ha? Pagdating ng 5 p.m. Bulungkot siya bigla. Sige, bakit? Basta pastor, hindi ko alam. Masaya-saya ko ngayon. Pagdating ng alas 5, lumulungkot ako. Kung sana lang lumulungkot. May demonyo dyan. Amen. But if you're full of God's Word, you're filled with God's Word, ano mangyayari? The devil cannot touch you. Amen. Pakibasa ho yung verse 11. 1, 2, 3. Pwede, Sister Laura, na hindi ka guluhin, hindi ka magawa ng masama ng kalaban, pagpuspos ka ng salita ng Diyos. Ano? Sa mga sandaling ito, ano bang umiikot sa isip mo ngayon? Is it God's Word? Ano? Ano? Ngayon pa lang, Pastor, kanina utang na yung God's Word na. Kailangan maintindihan mo to! Ang umiikot dapat sa isip mo, salita ng Diyos, isa lang, di ba sinabi ko Psalms 23:1? Alala niyo ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Before I sleep, yan lang ang minimeditate ko. Nakakatulog ako ng masarap eh. Andiyan pa kayo? Amen. Tuloy natin. He live a life of prayer. Kaya para si Lord, napaka-strong ng ministry niya, napakaganda. Bakit nabubuhay sa panalangin? Tingnan natin. Mark 1:35, very early in the morning, when it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Anong oras si Lord Jesus nagpipray? Ha? Ba't hindi niyo mabanggit? Parang guilty. Okay. Ano ulit? Yung pula. Pakibasa. 1, 2, 3. Hindi niyo mabanggit kasi tulog pa kayo muna. Diba? Kailan si Lord? Bakit full of prayer siya? Very early in the morning while it's still dark. Samantalang tayo noon, very early in the morning while still dark. Sarap na sarap po eh. Pero si Lord, bakit siya strong ang connection sa Panginoon? Maaga pa lang eh, oh. Madilim pa nga eh. Siya ay bumabangon na. At iniiwan na sa bahay, nagkahanap siya ng lugar na solitary. Mami, ano solitary? Tahimik. Sobrang tahimik. At anong ginagawa niya? Doon siya nag-pray. Kaya no wonder, ba't ganon ang kalalagayan natin? Ano pa? Ito pa! Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Pag nagpipray si Lord, overnight. Nangagilty na tayong lahat. Kasi pag nagpray tayo, 2 minutes. Pag umabot tayo ka 5 minutes, talagang aligagana. Tatapusin ko na ba ito? Pero pag si Lord nag-pray, overnight. Tingin po sa akin. Si Kristo po ay nagmiministeryo sa libo-libong tao. Amen. Nasubukan ko mag-minister sa dati natin sa Laro, di ba umabot na ng mga 300 plus eh. Di ba, Brother Boy, mga 300 plus yun, napuno natin? Or almost 400? Nakita ko pala yung 400, nalula na ako eh.
Pagkatapos ng mensahe ng pagod na mo kasi ang dami makipag-usap sa iyo. Meron mo 400 dyan. Kahit hindi pagpalagay mo 100 ang kakausap sa iyo. Alam mo kasunod doon, pag-akyat ko, gusto ko matulog. Si Lord iba, thousands, at ang sabi sa Bible palagi, pinagaling niya lahat. So ibig sabihin, libo-libo yun. Pagkatapos niyan, imbis na magpahinga, aakyat siya sa bundok, at ano gagawin niya? Mag-pray overnight. Ngayon ko natuklasan sa April, ganun pala ka-powerful itong ministry ng Panginoon. Bakit? Grabe siya! Imbis na magpahinga, nanalangin pa. Di katulad ng mga Kristiyano ngayon, puro pahinga. Tama ba? No, talaga, hindi ganyan, pastor. Hindi ako ganyan. Pakita mo, ang katabi mo, puro ka pahinga o puro panalangin? Pasagutin mo. Ano sagot? Ha? Ha? Mas maraming pahinga eh. Kaya, pag maraming pahinga, kunti panalangin, ang connection static. Tama ba, brother boy? Pag static ang connection mo, hindi mo makukuha yung pinakaklaro at hindi mo marinig. Kaya minsan, nasabi ko nga sa inyo, minsan, brother Arnel, nagbiyahe kami sa Bicol. Sa Bicol pala, pag medyo palayo ka na, pagpapunta-punta kami ng ano nun eh. Basta probinsya yun eh. Galing sa Albay, papunta kami ng probinsya. Okay pa yung ano eh. Okay pa yung istasyon eh. FM. Nalagpas kami ng konti. Siyempre, siko, Diyos siya. Siko, siya. Sabi ko, bakit Chinese na to, pastor? Ano nangyari? Nasagap natin. Nasagap natin yung iba. Sabi ko, ganun pala, mamaya-maya, FM, radio. Mamaya, chiko siya. Ano ba nangyari dito? Ba't ganun? Pag static, nakakasagap ka ng iba. Intindihin niyo ito. Pag static ang connection mo sa Lord, minsan naririnig mo siya, minsan naririnig mo yung mundo, at madalas naririnig mo yung kalaban. Ako ha? Nasabihin siya ng kalaban, wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na-aasenso. Mamaya marinig mo, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kaya niyang pagpalain ka. Kaya naglalaban eh. Pero pag strong connection mo sa Panginoon, masa-shutdown, hindi mo na maririnig yung boses ng mundo at ng kalaban, maririnig mo lang ang boses ng Diyos. Bakit? Puspus ka ng salita ng Diyos. Hanggang taon naman po tayo. Tuloy tayo. Letter D. He lived a life of surrender. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." Alam niyo, dapat sumusurrender palagi sa Diyos para strong ang connection. Pwede ba ako makiraan? Ano yung ginagawa mo ngayon na alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos? May tao ba? Nagkakahirapan na naman tayo sa Tagalog. Subukan natin sa English. What are the things that you are doing right now that is not pleasing before God? Pero pa rin. Bisayo na to. Unsa ka ng mga butang nga inyong okay? Ano? Ano yung brother boy? Gikamtan nga dilig yun maayo sa tanaw sa Ginoo. Maraming mga tao kasi, pwede ba kayo makinig sa akin? Huwag niyong paagrihin ang Diyos sa inyo, kayo ang mag-agree sa Diyos. Amen. Bakit gusto mo ang Diyos mag-agree? Lord, gusto ko kasi talaga ito. Mayroong mga bagay
bagay tama at maganda sa paningin mo, pero sa dulo nito, kapahamakan. Ikaw ang mag-agree sa Diyos. At wala kang choice ngayong umaga. Napunta ka sa lugar na to, wala kang choice, sumurrender. Amen. Bakit? Kung ikaw ay mayroong ginagawang hindi tama, mayroong kang ginagawang hindi maganda, para ka nagipagduelo sa Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo, wala pa nananalo sa Diyos. Amen. Let me repeat it again. Pag mayroong kang ginagawang hindi tama, at alam mo naman, yung hindi mo tamang ginagawa, at hawak mo siya ngayon, ginagawa mo siya ngayon, para kang nagipagduelo sa Diyos. At gusto ko sabihin sa'yo kahit gaano ka pa kabilis bumunot ng baril mo. Nag-iisip ka pa lang, tapos na ang Diyos. Amen. So wala kang ibang choice ngayong umaga. Kung mayroon kang masamang ginagawa, isuko mo. Ang tanong kasi natin dito, baka pag isuko ko ito, Pastor, ano na mangyari sa akin? Wala pang sumuko sa Diyos na napahamak. Ang madalas mapahamak pa din ako sino? Yung ayaw sumuko sa Diyos. Bakit? Kung hindi ka susuko, isa na ibig mo sabihin, lalabanan kita. At again, Feb, anong sabi sa Bible? Bago ka lumaban sa Diyos, Romel, mag-isip ka muna. Na makailang beses, maka-1,000 beses. Bakit? Kahit saan mo ang gulo tingnan, Brother Arnel, hindi ka mananalo. Amen. Pero pag ikaw ay sumuko sa Diyos, hindi na mangyayari. Doon pa lang, mararanasan mo ang victory. I have a struggle na sinabi ko, Lord, hindi ako magpo-full time. Alam ko buhay pastor eh. Hindi ako magpo-full time. Pwede namang nagpapason ako, nagkatrabaho ako. Di ba okay ba yun, Lord? Ay sabi niya, Lord, huwag mo akong pag-agreehin sa'yo, ikaw mag-agree sa akin. Nung sabi niya, ganito gawin mo, full time talaga. Wala bang ibang option? Humirit talaga ako eh, then alam ko eh. Ganyan ba kayo? Amen. Sabi ko, masaya dito sa trabaho ko. Nag-bargain pa ako ha. Pag nagtrabaho kasi ako, simula alas 8 hanggang alas 5, pag uwi ko, nagpa-Bible study ako sa gabi. O di ba tama yun? Tama, di ba? At kaya ko, Mikol, simula alas 7 hanggang alas 10, mag-Bible study, kaya ko. Hanggang Lunes, hanggang Linggo, kaya ko. O, ano na ba babaguhin natin? Wala na, di ba? Pero iba talaga gusto niya eh. Bitawan mo yung trabaho mo. Is, naku, sabi ko naman. Huwag na lang itong trabaho. Yung iba na lang. Hindi! Struggle, Brother Jerry. Nilabanan ko. Pasok pa rin ako sa trabaho. Alam mo, ganito nangyari ha. Kaya huwag kayo talaga niris magipaglaban. Bakit? Inalis ng Lord yung joy ko sa trabaho. Nung mawala yung joy ko sa trabaho, kahit mag-withdraw ako, pagsaksa ko ng ATM ko, 40,000. Nag-bonus ako noon kasi mayroong mid-year bonus doon sa dati kong work. Pagsaksa ko, 80,000. Pag kayo, pagbukas nyo yung, pagtingin nyo ng ano nyo, ng ATM nyo, nakalagay 80,000. Anong feeling? Saya. Plus, nadagdag pa yun, nilagay pa yung loan ko, 120,000. Masaya kayo? Masaya. Si August lang na ako. Ano? Masaya. Pero alam nyo, nasaksa ko si Laura, tapos pagkuha ko ng, yung resibo, 120,000. Walang kasaya-saya. Sabi ko, normal pa ba ako? Tapos nag-remind ulit siya. Ano? Susuko ka na? Hindi pa rin. Ayaw mo pa ha? Sige. Pagdating ko sa work, pag-upo ko, alam mo dati pag pumapasok ko, excited ako eh. Nagulat at si Cora, nagulat na rin. Ano ka ba? Ba't late ka palagi? Yung pag-ising ko sa umaga, hirap na hirap ako. Kasi ayaw ko sumurrender eh. Hanggang isang araw, sabi ko, Lord, suko na ako. Pero paano ito? Pag mag-resign ako, kunti lang makuha ko. Pero isang araw, tumas na talaga, Brother Arnel, tinas ko ng kamay ko, suko na ako, Panginoon. Kasi ang hirap talaga makipagbaka sa Diyos eh. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Ang hirap talaga eh. Ano pagsuko ko? Inisip ko na, makukuha ko ng Brother Elmer, kasi pag resign Dexter, mga 200,000 lang. Tanggap ko na. Susuko na ako. Alam mo, nung sumuko ko si Laura,
tinawag ko ng boss ko, yung posisyon mo ilipat na namin sa accounting. So, ano ibig sabihin yung boss? I-redundant ka namin. So, pag redundant, ibig sabihin sila yung nagpa-resign sa'yo. Pag ako nag-resign, 200 lang. Nung ako ni-redundant, 1.3 million. Hallelujah. Kumilos agad ang Diyos! Wala na akong joy! Pagdating ko sa HR, hope that you will get this package. Please read. Hindi ko na binasa eh. Yung numero hinanap ko eh. Pagtingin ko sa numero 1.3, akin ang ballpen. Hindi mo na akin na. Hindi mo na binasa. Hindi na. Kaya ko makukuha yan. And look at me. If you live a life of surrender, what happened? Sobrang saya doon talaga. Materially, financially, masaya. Pero dito, iba eh. Amen. Iba dito. Yung saya noon, kumpara sa saya ngayon, hindi pwede mapantayan yung ngayon. Amen. Nandiyan ba kayo? Sumurrender ka na. Hawakan kami ng katabi mo, pisilin man ng konti, sumurrender ka na. Huwag na lang gayahin yung nangyari sa akin. Mahihirapan lang kayo. Pag kinausap ka na ng Diyos, bitawan mo na yan. Pag kinausap ka na ng Diyos, tigil mo na yan. Tigil mo na. Nandiyan pa kayo? Amen. Alam ko may kinausap si Lord dito. Makinig ka na kung ayaw mo masaktan. Tuloy! He live a life of obedience. Anong klaseng obedience? In your relationship with one another, have the same mindset of Christ Jesus, who being in a very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and becoming obedient to death, even death on the cross. Anong klaseng obedience? Bakit strong ang kanyang connection? Kasi ang kanyang obedience hanggang kamatayan. Ngayong umaga ho, maganda magtanong tayo. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, magsabi ng amen? Amen. Hanggang kailan mo siya susundin? Kamatayan. Hanggang? Kamatayan. Maganda pa, madali lang magsabi ngayon eh. Kaya nga pagpaldong bulsa mo, kailan mo susundin? Hanggang kamatayan. Pero pagka ang pera mo 20 na lang, susundin mo pa siya hanggang kasan? Hanggang labasan. Bakit? 20 lang. Hanggang labasan na lang ako. Di na ako makasunod. Nandiyan kayo? Dito, iba usapan. Kaya pala, strong ang connection niya, kaya pala lahat ng klaseng karamdaman, lahat ng klaseng miracle nangyayari. Bakit? Grabe, sumunod to. Hanggang pagkatanong yung mga tabi mo, tinang mo sa mata. Malalaman mo pag sinungaling sa mata. Hanggang kamatayan mo ba talaga sa susundin? Ano sabi? Namutla, no? Nakakaputla itong ganito eh. Okay? So now, naklaro na natin ang model natin, bakit siya ganun? Why? Because Jesus Christ is the only person who defeated the devil. Still, siya lang talaga nakatalo sa kalaban. Wala nang iba. Ano ba? He is the only one who rose from the dead. Amen. He showered us, or He showed us the pattern on how to live a victorious life on earth and how to live under an open heaven. Si Kristo, nabubuhay sa ilalim ng bukas na langit. Tumingin kayo sa akin. Mayroon ba kayo nabasa sa Bible na nagsasabi, isang araw, si Jesus ay nanghina? Mayroon kayo nabasa? Wala? Noong nagpakain siya ng 5,000, ilan ang tinapay? Bigyan ng clue. Ilan ang tinapay? Ilan ang isda? Ay, very good children, ha? Okay? Ilan na pa makainin? 5,000. Kung ako yun, kabahan na ako. 5 isda, 2 tinapay. 2 tinapay, 2 isda, 5 tinapay. 5,000 pa pakainin. In reality, baon lang ng bata. But because Jesus is living under an open heaven,
Hindi mo mabakas sa kanya yung ano. Hindi mo mabakas sa kanya yung pag-aalala. Di katulad natin ngayon, talagang grabe mag-alala. Kagabi sa Bible study, nakita ko yung mga mukha, alalang-alala eh. Pwede ba ako magturo? Pwede ba ako magturo? Pwede? Pwede ba pag nag-pray kayo sa umaga, ibuhos nyo lahat ng mga request nyo? Kamu, Brother Anel? Kasi pag gising mo sa umaga, Angeline, malakas ka pa. Kung mag-request kayo, yung mga struggle nyo sa buhay nyo, yung talagang mga matitinding problem nyo, talagang pinakamatindi, sa umaga nyo i-pray. Pagdating sa gabi, puro pasasalamat na lang. Bakit? Kasi matutulog ka na. Amen. Nakuha mo, Montes? Eh hindi, pati pagtulog mo sa gabi, pinipressure mo rin sarili mo. Diyos ko. Kaya pagtulog mo sa gabi, itutsura mo. Matutulog ka na lang, pinressure mo pa sarili mo. Nakuha? Panginoon yung pamasahin namin. Panginoon. Sa umaga mo i-pray yan. Kasi sa umaga, pagkatapos pray, manghina ka, di ba? O kain ka. Nakuha mo? Sa gabi, pray yan na lang. Lord, thank you po, buhay na lang ako. Yung ikaw ay magpipray sa higaan mo na, napakalaking bagay. Bakit? Hihimlay ka na lang eh. Kaya dapat yan, wala ng pressure for Lord. Salamat po. Buhay pa kami hanggang ngayon. Salamat po si Papa nakauwi ng maayos. Salamat po. Dito magpapahinga na lang po kami. Salamat po. Pag puro ka salamat, ano mangyari? Paghiga mo. Pag natuluyan ka. Ay, ano sa kasmile ka? Nakuha! Nakuha! Hindi yung gabi na lang. Tingin sa akin. Bakit may tulog? Pakinakas! Meron pa nagpapahinga na nagpe-pressure pa rin, na-i-stress pa rin. Nakakatulong? Nakakatulong? So, prayer mo, Lord, salamat po. Buhay pa ako. Salamat, matindi yung problema kaninang umaga. Pero Panginoon, tinulungan niyo po ako. Ito nga, hihiga na lang ako. Nakuha ba? Salamat po. Salamat po. Puro salamat lang. Ang prayer sa gabi, di pa naturo sa iba to. Yung prayer sa gabi, dapat relax lang. Salamat po, Panginoon, sa trabaho. Salamat sa mga customers ko kanina. Salamat po sa lahat ng biyaya. Ano man ang natanggap namin, pinapasalamatan namin. Kaya pagtulog mo, hindi ka pa masyadong makatulog, dagdagan mo, Jesus Christ. Jesus Christ. Pag natuluyan ka, kapag, nako? Hindi yung pagkagay mo, wala pa akong pambayad sa anniversary. Gusto ko umatay. Paano na ito? Lord, sila sa probinsya, kalabaw doon, Lord. Wala pa, Lord. Lord, may sakit na napilay na yung kalabaw. Pagalingin mo siya. Kaya pagtulog mo, tulog ka na lang, stress ka pa. Nandiyan kayo? Nandiyan ba kayo? Magpasalamat ka, pagtingin mo, pagbilang mo sa anak mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kulang isa! Diba? Kompleto! Lord, salamat po, kompleto ka. Nandiyan ba kayo? Pagdating sa gabi, April, huwag mo nang i-ano yung sarili mo, ha? Relax ka na lang. Para pagtulog mo, ang sarap kayo kung natuluyan ka, tas heaven to punta. Bakit tinang may tsura? Nandiyan kayo? Sa umaga. Sa umaga, doon may buhos yung mga problema mo. Lord, ang bayad ko sa anniversary ko. Lord, ang bayad ko sa Lord, lahat kasi malakas ka pa. Pero pagdating sa gabi, yan, doon ka na, Feb. Lord, salamat po. Pag-check mo, sila mama, okay doon, salamat po. Nakuha? Yes. Nakuha, Ma'am Des? Very smile. Ay, kasarap matulog kasi smile. Pag natuluyan ka, smile.
Aliwan na kita? Amen. Brother Arnel, okay tayo dyan? Likod? Smile, ha? Relax na paggabi. Kaya prayer mo ang gabi, sobrang relax. Lord, salamat. Okay? Pag masama ang loob mo, ito tsura mo. Okay. Okay, so, obey God. Now, tingnan natin. What the Word of God commanded us? Number one, we are commanded to live like our Lord Jesus Christ. Whether we like it or not, ito ang trabaho natin. Ano? Sumunod sa Panginoon. Ano sabi? Whoever claims to live in Him or to live in God must live as Jesus did. Amen. Paano mabuhay katulad ni Kristo? Dapat punong-puno ng Espiritu, puno ng salita ng Diyos, sumurrender sa Panginoon. We are tasked to do the ministry of the Lord Jesus Christ. Kita ba turo sa atin? Gagawin natin ang ministry ng Panginoon. Paano natin magawa ang ministry ng Panginoon? Kung hindi tayo strongly connected sa Panginoon o sa Diyos. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Tama ba, Brother Jerry, ang pressure sa atin? Gagawin mo daw, ang alin, Brother Boy? Ang gawain ni Kristo. Higit pa ron. My God, si Kristo bumubuhay ng patay. Si Kristo nagpapakain ng 5 tinapay, 2 isda, 5,000. Brother Arnel, higit pa dyan ang gagawin mo daw, sabi ng Panginoon. Paano mo ito, August, makuha? Strong connection sa Diyos. Amen. Nakamo, still ready? Yes. Clear yan? Now, tira. How can we connect to God? Number one, basa, 1, 2, read. Through the Holy Spirit. Pakibasa po yung verse 16, pababa. Ready? Read. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not do whatever you want. 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. Parang magbaya na lang, di ba? Okay? So, through the Spirit or Holy Spirit. Yes. Paano mo? How can we connect to God? Through the Holy Spirit. Tingin sa akin. Huwag kayong magsawa. Ulit-ulitin ko to, Sister Grace. Once you surrender your life to God, ano mangyayari, Sister Laura? You believe in Christ, ano mangyayari? I-deposito niya sa'yo ang Holy Spirit. Nawa? So ikaw, mayroon ka ng Holy Spirit sa'yo. At anong gagawin mo raw? Just walk by the Spirit. Kaya yung hindi mo kayang gawin dati, hindi mo ma-overcome dati, kaya kaya mo na ngayon. Bakit? Andyan ang Holy Spirit sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, mayroon kang Holy Spirit. Before amor, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, wala sa iyong Espiritu ng Diyos. Patay ang Espiritu mo. Pero nung pumasok ang Holy Spirit sa iyo, ano nangyari? Lydia, buhay ka na. Amen. Yung Espiritu ng Diyos, malaya na makakilos sa buhay mo. So anong mangyayari kasunod niyan? Blessing. Yes. Pakisabi sa katabi mo, blessing. Blessing. Okay? Next. Through the Holy Spirit, ano mangyayari? Pito. But you will receive, pakibasa sabay-sabay, 1, 2, 3. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all the areas of Samaria and the ends of the earth. Through the Holy Spirit, you will have power. Amen. Pakisabi sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Ulitin mo, tinan mo sa mata, may kapangyarihan ka. Ang problema lang din natin ginagamit. May kapangyarihan tayo. Bakit? Ano sabi? When you receive, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Dumating na ba ang Espiritu sa iyo? Natanggap mo na? Dineposito na sa iyo. May kapangyarihan ka. Ang tanong, ginamit mo ba? Okay? You will receive power. Ano ibig sabihin? The Holy Spirit empower us to do the will of God. Amen. Nandiyan kayo? Kaya yung connection mo sa Panginoon, pwede, actually, tingin sa akin, konektado ka na eh. Amen. Ang problema lang, di mo alam. Kaya nandito ako ngayong umaga para ipaalam sa iyo. Now that you are connected with the Holy Spirit, then you have power.
Power to what? Power to overcome. Andiyan ba kayo? Amen. Kaya sa atin, wala na yung tipong ano eh. Nangihina ako ngayon. Hirap na hirap ako ngayon. May problema ako ngayon. O tas ang kamay na may problema. Hindi na magkatindihan. Please raise your hands if you have problems. Okay? Tama? Lahat ba may problema? O anong problema natin? Kung lahat naman pala may problema, o anong problema mo? Maliwanag ba? Iba-iba lang ang degree. Pero ang isang katotohanan, may problema lahat. Kaya huwag kang pagsasagutin mo, huwag kang mag-inarte. May problema lahat. Okay? So, the Holy Spirit will empower us. Kaya nga, pag nag-connect ka na sa Panginoon, you have power. Use it, Jerry. Gamitin mo, Dexter. Hindi yung, ano ang gagawin ko? No. Kaya nga, yung connection mo sa Panginoon, ang Diyos ngayon makapagdaloy na ng kanyang kapangyarihan sa iyo. Kaya kahit anong klaseng karamdaman yan, kayang pagalingin. Tinig ka sa akin. Noong Friday, naggawa ko ng mensahe na ito, haba. 6 na oras yata, nakaupo ako. Sakit ng likod ko. Walang tayuan eh. Sabi ko, grabe ang sakit. Higa muna ako, sabi ko, higa muna ako. Pagbangon ko, sakit pa rin. Nag-pray ako eh. Alala ko ito eh, you will receive power. The moment the Holy Spirit will come upon you. Sabi ko, Holy Spirit, pakitouch naman yung likod ko. Ang sakit talaga, mag-Bible study pa kami. Alam mo, may naramdaman na ako na parang hangin, nag-touch sa akin. Paggalaw ko ng ganon, nawala yung sakit ng likod ko eh. Amen. Ano ba kayo? Yung dito ko. Kanina, paglunok ko ng ganon, meron dito masakit eh. Di ko alam kung magsisipunin ka ba pag ganon. Sipon ba yon? Masakit na lalamunan mo? Sabi ko, hindi tinik yun. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, I rebuke you, I bind you in Jesus' name. Alis! Inalis ko lang yung kamay ko, paglunok ko, suwabe. Amen. Lydia, gamitin mo! Sister Laura, gamitin mo! Mama, gamitin mo! Sister Tess, gamitin mo! Nandyan sa'yo yan! Amen. Ako? Amen. Hindi tayo, tinanggap na natin eh. Pastor, ako, may migraine. Okay? May migraine ako, Pastor. At ito ay babaunin ko na hanggang hukay. Okay. Sa akin naman, madali akong kausap. Gusto mo yan eh. Enjoy! Sino rito mga pinag-pray natin na may mga dysmenorrhea? Dysmenorrhea. Sino ba? Gumaling kayo? Amen. Gumaling kayo? Pinapunta natin sa harap yung may mga dysmenorrhea na pag monthly period yun na talaga namang parang naglaban ng Afghanistan at saka ang Israel. Okay? Pinatawag natin, pinata sa harap. Pinag-pray namin ni Mami Cora. Tanggal? O, tanggal. Pastor, may hika ako, Pastor. Babaunin ko na to, Pastor. Sabi ng doktor, Pastor. Sabi ng doktor, Pastor. Hindi na ito maaalis. For life na to. Sabi ng doktor, Pastor. Well, kung gusto mo mag-nebulizer, di naman ako merap kausap. Dalhin mo lahat ang nebulizer. Nandiyan kayo? Pero, pag gusto mo ng divine healing, tingin sa akin, kahit na Dr. April na nag-aaral sa Amerika, Sister Heidi, anong sabi? Pag malala na sitwasyon, ano sinasabi niya? Oh, eh bakit hintayin mong lumala muna kung pwede mo na makipasa Diyos na ngayon pa lang? Nandiyan kayo? Pastor, asokarera na ako. Okay? Asokarera na ako. Ano ibig sabihin asokarera?
So, flyer na ako ng tamis. At ang sabi ng doktor, pastor, ito ay habang buhay na. Eh kung gusto mo yan, edi mag-supply ka sa supermarket. Pero sa akin, pwede na magkaroon ng divine. Amen. Tingnan sa akin, ito totoo ito, alam ni Cora to eh. Isang coronel. For operation siya. For operation siya bukas. Okay? Dahil sa sobrang taas ng sugar niya, diabetic siya. Ang tama pala niyan sa mata. Lalabo mata mo. Naka ba? Lumabo mata niya. Nung tinuturuan ko siya, nag-Bible study ako na ganun lang siya. Sabi ko, Colonel, gusto mo ipag-pray kita? Sige, pag-pray mo ako. Alam mo naman, kahit Colonel, pagka di na makita, tanggapin lahat eh. Ba? Pag-pray ko, in the name of Jesus Christ, Lord, alisin mo yung panlalabo ng kanyang mata. Balik niyo po sa normal in Jesus' name. Di si Colonel nagsalita. Pero pala, mayroon pala siya naramdaman. Di lang siya nagsalita. Kinabukasan, alas 9, Sunday yun, kinabukasan, alas 9 ang kanyang schedule para sa St. Luke's, magpa-opera. Nagpunta sa church. Sabi ko, Colonel, may schedule ka sa St. Luke's ngayon. Iba't ako po sa St. Luke's, ang liwaliwanag ng mata ko. Mag-church na lang po. Nag-church siya. At ang sabi niya, Pastor, I will grab this opportunity. Colonel, can I offer a song to God? Sabi ko, it's a pleasure. Husay pala. Marami sundalo, magaling kumanta eh. That is the, habi nila. Oo, grabe ang husay kumanta. Linaw ng mata eh. Amen. Sino mga sukarera dito? We will pray for you. Okay? Mag-pray natin yan. Hindi. Linawin ko naniniwala tayo sa doktor. Pero, alam naman natin mga Kristiyano, mayroon pa tayong mas dakilang doktor. Amen. Opo! Mayroon pa tayong mas dakilang doktor. Eh bakit ka doon magsisettle muna sa segunda manong doktor kung mayroon namang premiado? Amen. Amen? Amen. Okay, so through the Holy Spirit, you will receive power. What else? How can we connect to God through God's Word? Ano sabi? Let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Your Word is a lamp unto my feet and a light on my path. God's Word serves as food and guide for our spirit. Paano ka magiging konektado palagi sa Panginoon? Through God's Word. Yung salita ng Diyos dapat, ano sabi? Manahan sa puso mo. Tingin sa akin. Tingin. Dapat tayong mga taga-ambassadors for Christ mayaman. Amen. Saan? Sa salita ng Diyos. Amen. Kailan mo masabi ang tao, Jerry, na mayaman? Pag marami siyang pera. Yung pera niya, ang dami talaga. Tawag mo dyan, mayaman. Pag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, pag sabing mayaman ka salita ng Panginoon, ang dami mong salita ng Diyos na nakintal sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo. Kaya sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Bakit? Tingin sa akin. Kung anong laman ng dibdib, siyang bukang bibig. Kaya dito mo si Jesus Christ, demonyo na mismo, si Satanas na mismo ang nang tukso sa kanya. Nagtagumpay ba, Brother Arnel? Hindi. Bakit? It is written. Nasusulat. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Hanggang huli, sabi ni Satanas, di ko kaya to. Ang bigat na kalaban to. And the devil left him. So yung iwanan kayo ni Satanas? Yes. Yung iba, ayaw sumagot. Gusto siguro magpasama. Okay? Gusto niyong iwanan kayo. Amen. Punuin mo ang isip mo, ang puso mo, ang espiritu mo ng salita ng Diyos. Dapat kayong mga pamilya, sama-sama kayong upo sa inyong salas
at doon kayo magbuklat. Tatay, lahat ng tatay, magsabi ng amen. Amen. Tatay, magsabi ng amen. Amen. Ikaw mag-lead, kuha ka ng Bible. Opo tayo mga anak. Mama, opo. Ito ang sabi ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag ang Diyos ang ating pastor, hindi tayo magkukulang kahit anong bagay. Amen. Dapat kayo ang magpuno sa inyong pamilya. O lahat ng nanay, magsabi ng amen, lahat ng nanay. Huwag niyong tigilan yung mister niyo sa kapaalala, hoy, mag-debosyon na tayo. Amen. Hindi kayo dapat ang mag-lead sa devotion. Dapat yung tatay. Amen. Amen. Yung nanay pa nasabi, halika na mga anak. Si Papa ma. Iba ang devotion niyan. Tayo na lang. The Lord is my shepherd. Ang ganda nga ng devotion nyo. Darating yung tatay ngayon. Ano ginagawa nyo? Sabi ko sa inyo mga anak, di ba ibang devotion yan? Dapat nagkaisa kayo. Ang sabi ko, nagkaisa kayo. Mga tatay, tungkulin natin, payamanin natin ang alin, ang mga anak natin sa salita ng Diyos. Amen. Huwag sa mga kayamanan sa liputan ito. Tingin sa akin, pag mayaman kayo sa salita ng Panginoon, malabong hindi rin kayo payayamanin sa mga kailangan ninyo sa buhay na ito. Amen. All truths are parallel. Ibig sabihin, Romel, kung mayaman ka spiritual, mayaman ka rin sa physical. Pastor, bakit yung iba, hindi Kristiyano, mayaman na sa material? Pansamantala lang yan. Yung kayamanan na yan, gaganong-ganon. Ang totoong mayaman ganito. Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Dahil pag puno ka ng salita ng Diyos, may access ang Diyos sa'yo. Nakama? May access ang Diyos sa'yo. Anytime, He can do His plan, His will to your life. Why? Because you are full of God's Word. Nakama, Brother Ronel? Madali niya ma-execute ang plano niya sa buhay mo. Bakit? May access na siya eh. Kailan nahihirapan, Sister Medi? Kailan nahihirapan? Pag walang access. And the only access of God in your life is His Word. Who is the Word of God? Jesus Christ. Andiyan kayo? Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo ang kamay, magpayaman ka muna sa salita ng Diyos. Bakit, Romel? Mahirap pag yumaman ka agad sa material. Kita mo nangyayari, pag yumaman sa material, hindi pa mayaman sa salita ng Diyos, nawawala. Marami na akong Kristiyano, 20 plus years na ako. Sa pagiging Kristiyano, marami na ako na rin nakita, nawala nung yumaman. Bakit? Bankrupt kasi sa salita ng Diyos. Pero pag ikaw ay mayaman sa salita ng Panginoon, pag pinayaman ka, nananatili ka. Bakit? Alam mo yung kayamanan mo, galing sa Kanya. Ano pa? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The Word of God is our sword. The Word of God is our weapon. Wala kang katakutan kahit anong mangyari. Bakit? Andiyan ang salita ng Diyos, back up mo. Pag yan ang palagi naman sa isip mo, yan ang palagi naman sa puso mo, kahit anong mangyayari. Iniwan ka na ng lahat. Anong sabi ng Lord? Hindi kita iiwan o pababayaan man. Kakaedad ka na. Anong sasabihin mo? Sabi ng Bible, sa Isaiah 46:4, kahit tumanda ka, pumuti buhok mo, hindi kita iiwan, alagaan kita. Bakit? Nilikha kita. Walang nakakatakot. Di ba kayong makinig sa akin lahat? Walang nakakatakot sa mundo ito. Pag ikaw ay puno ng salita ng Diyos, walang nakakatakot dito. Let me boldly declare this, lahat madali. Amen. Amen. Lahat madali. Amen. Pag ikaw ay puno ng salita ng Diyos. August, walang mahirap, lahat madali. Why? Because what is impossible to man is possible with God. Amen. Ano sabi ni Lord? Nothing is too difficult for me. Walang kahirap sa akin. Sabi ng Diyos. Dahil siya ay mayroong salita sa iyo, lahat madali. Ano pa? God's word serves as our weapon against the enemy. For the sword or the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kita mo? Double-edged sword. Okay? Tuloy tayo. How can we connect to God? Prayer. Pakisabi sa katabi mo, prayer. Pakibasa ho sa message, the Message Bible. Anong sabi? Ready? Read. Be cheerful no matter
Okay, ano sabi? Be cheerful. Ano ibig sabihin ng cheerful? Ha? Kaya ng iba. Sabi, be cheerful. Ano ibig sabihin ng be cheerful? Masayahin. Cheerful. Ano ibig sabihin ng cheerful? Sabi sa labas, masayahin. Okay? Pakibasa ulit, hanggang yung mga tinuwa. Basa, 1, 2, 3. Dito. Be cheerful no matter what. Oh, tigil. Be cheerful no matter. Alam niyo ibig sabihin niyo? Ano na? Masaya. Ay, wow. Ang husay, ha? Masaya. Kahit anong mangyayari. Nako? Amen. Be cheerful no matter what's your condition today? Maligaya lagi. Are you sick? Are you struggling? Are you having a hard time? What the Bible says? Be Tawa? No matter tingnan mo yung katabi mo na meron cheerfulness. Ikaw magpapakita ng cheerfulness. No matter. Naka? Mabigat ang problema ko, Pastor. Be cheerful. No matter. Struggle ako sa trabaho, Pastor. Be cheerful. Pwede ba yun yung ating word for the day? Pwede ba yung magiging word for the day natin? Pakisabi sa katabi mo, be cheerful no matter what. Be cheerful no matter what. Eh, Pastor! Ito na naman problema natin eh. Tama? Tingin sa akin, tinuro ko sa Malipay. Anong problema nyo? Sa Malipay, wala yung party-arte. Di katulad nyo. Ang problema nyo? Sa Malipay, diretso! Ano problema nyo? Pera! Sabi ko, tinanong ko, challenge ko, bakit wala kayong pera? Walang trabaho. Bakit wala kayong trabaho? Kasi tamad. Bata sumagot noon. Tawanan yung matatanda. Sumagot yung isa, kasi hindi naghahanap. Sinagot din namin na root cause. Kasi pag may pera, masaya. Yes. Sa sabi mo, bawal ang plastic dito. Pag may pera, masaya. Pag walang pera, may lumbay. Tama? Diyan kayo magaling. Amen. Lumbay na lumbay. Pag may pera, masaya. Tama, Lydia? Agree? Pag walang pera, lumbay. Lungkot. Bakit walang pera? Walang trabaho. Bakit walang trabaho? Mad. Di naghahanap. Sagutin natin. So therefore, sabi ko, kung maghanap, makakasumpong. Sabi sa Bible eh. Tama? At pag nakasumpong, magkakatrabaho. At pag ka nagkatrabaho, magkaroon ng at pag may pera, Masaya. sabi sa katabi mo, maghanap ka na. Madali lang sagutin ang problema. Kaya kung kayo po, ganito ba't ko sinabi, kasi mayroon tayong bibigyan ng puhunan doon. 300 pesos lang. Gusto yung tumulong, bahala kayo.
Magbibigay kami ni Brother Augusto ng 300 pesos. Pang-start nila. Magtitinda silang banana queue. Ang dami nila. Eh, yung isa lang ang nagsabi, Pastor, sabi ko, ikaw pwede? Kasi yung anak ko eh. Ikaw, yung anak ko eh. Kita nyo, bibigyan mo na ng trabaho, kinatapwiran, ang dami pang katwiran. Ang layo kasi ng palengke. Ang sabi ng isa, Pastor ako! 73 years old na yun. Doon namin ibibigay. Amen. Yan sa akin. Be cheerful no matter what. Ma'am Tess, ano ibig sabihin cheerful? Masayang masaya. Ayun! Yun ang hinahanap ko eh. Masayang! Tingnan mo yung mukha ng katabi mo muna. Masayang masaya? Masayang masaya. Kasi mangot kanina yan, pagtingin mo, munti na lang. Okay? Masayang? Masaya! No matter what, yun ang hinahanap ng Diyos. Nakuha? Bakit? Ano lang ang kailangan mong gawin? Pray. Pakibasa yung pula. 1, 2, 3. Pray all the time. Imbis na maglungkot-lungkutan ka, maging masaya ka na lang. Bakit? Mayroon kang access sa langit. Ano ito? Panalangin. Amen. Kailan? All the time. Amen. Pag nakaupo ka dyan, mag-pray ka na. Lord, mayroon. Ang nangyari sa atin, ang nakaka-apekto sa atin, sitwasyon. Ano nakaka-apekto sa iyo? Sitwasyon. Pero pag nananalangin ka, ang makaka-apekto sa iyo, Panginoon. Ngayon, sinong gusto mong umapekto sa iyo? Panginoon o sitwasyon? Then be cheerful no matter what. Tingnan mo lang katabi mo, sa mata, diretso. Be cheerful no matter what. Bigyan mo ng napaka-cheerful ng ngiti yan. Okay? No matter what, give thanks or thank God no matter what happens. Tingin sa akin, bakit yun ang sinabi? Pagkatapos ng pray all the time, anong kasunod ng test? Thank God no matter what. Bakit? Parang ko tanda si Pastor Raj, sasabi niya, once na pinag-pray mo na sa Lord, once na pinasalamat mo na sa Lord, Brother Arnel, magsaya ka na. Bakit? Sinagot na ng Diyos yan. Pastor, kailan? Di ko alam, basta sinagot na. Di ko alam, basta sinagot na. Pag ang Diyos sumagot, hindi na una, hindi na huli, just at the right time. Nakuha natin? Tuloy natin, Brad. O Panginoon. But if God is for us, no one can go against us. Amen. Kapatid, ngayong umaga, tingin ko mo kailangan natin mag-review ng connection natin sa Diyos. Tapos, may time pa ako, yung mga may sakit, punta sa harap, mag-pray natin. Okay? Tatawagin ko yung worship team. Awitin natin yung Lord, I offer my life. Siguro ang kailangan natin ngayon mga kapatid, recommitment. Let us recommit ourselves before God. Lord, Panginoon, kasi Ma'am Tess, sa ayaw natin sa gusto, your connection determines your supply. Kung gusto mo, Angelina, maririnig mo palagi, klaro, si Lord lang ang pwede magbigay niyan, Sister Laura. Pero, pag static, nakaw mo? Pag static, kung ano-anong boses, Brother Arnel, na maririnig mo. Sa inyo, dapat yung boses lang ng commander nyo, dapat, di ba? Tama ba yan? I-correct mo, ha? Tama? Kung ang boses ng commander nila mo ay ganito magsalita, okay, man! Get ready! Tapos bigla may nagsalita, okay, man. Get. Bisaya pa eh. Get. Ready. Kasunod kayo. Pero dahil wala na nagsalita, inihintay niyo yung ano mo, okay, man. Prepare for the battle. Get ready.
Yung nagsalita, okay man, prepare for the battle. Get ready. Susunod kayo. Dahil wala ka nang narinig, static ka, sumunod ka. So pagtayo mo, na-sniper ka. It is very important talaga to connect yourself to God. Tayo kaya. Kung ako si God, ito yung tao, pag kumunik ito sa akin, yung ka na. Pag kumunik ito sa akin, ano mangyayari? Klaro ba, Brother Adel? Nakita mo? Dahil konektado siya sa akin, I can easily, naka mo, Sister Myra? I can easily allow the power, the blessings, everything na galing sa akin, mag-flow sa kanya. Bakit? Connected eh. Nawa? Ito ang kailangan mo ngayong umaga. And by the way, ganito yan. Ayo, ipatatapos. Kaya ko to. Dikit mo pa mo. Ayan. Dikit mo pa mo. Ang matakot. Okay? Ganito ang Diyos, ganito tao. Hawak ka ng Diyos, hawak mo rin siya. But because static connection mo, nakabitaw. Okay. Huwag kang matakot. Dito. Dito ka. Tumumba ka. Sige, kaya kita. Sige. Huwag ka matakot. Sige na. Tumba ka lang. Nakuha? Nakabitaw na siya. Natumba ba siya? Bakit? Huwag ka matakot. Ano nangyari? May mga times makabitaw ka. At mukhang matutumba ka. Sino may hawak sa kanya? May mga times nakabitaw ka na. Tama? May mga times bumitaw ka na eh. Pero mahal ka niya, nawakan ka niya. Yes. Pa? Malamang ngayon yun. Bumitaw ka na talaga eh, nawakan ka lang yun. Tayo. Ulit. Sige. Pag ganyan si Rhea, pwede namang anak, kapit ka. Wa? Amen. Baka pinapakapit ka lang niya doon ngayon, kaya mo narinig itong mensahe na ito. Naintindihan niyo ba? Amen. Hindi ka naman tuluyang mabagsak eh. Tingin sa akin, ikaw nakakabitaw, pero si Lord kailangan di ka binitawan eh. Amen. Hinawakan ka niya. Ikaw naman ang hawak sa kanya para tuluyang wag kang bumagsak. Amen. Pero we need to have a connection. Ulitin natin. Kaya ito pinili ko eh. Ito pinili ko kasi magaan lang. Huwag kang sumalo. Kawawa oh. Kawawa naman oh. Tumba na. Anak, kapit. Kumapit oh. Baka yun lang kailangan mo kumapit ka. Tanong, higa ulit. Maganda pakiramdam. Mutla na oh. Nakakatakot talaga, pero may status mo na ganyan ka. Nakuha? Ganyan na nangyayari pag ikaw ay static connection mo. Pasalamat ka, di ka binitawan ng Diyos. Itong taong ito, palagi ko kasama every Saturday, anong sabi niya sa akin? Pastor, mabait ang Diyos. Bakit? Alam ulit siya na disgrasya. 100 km/h ang takbo niya. Tumalsik siya sa motor. Bubuhayin ka ba? Pero kita mo nangyari, parang silito lapid lang. Pagtayo, wow! Okay pa eh. Mabait lang ang Diyos eh. Ikaw makakabitaw. Pero siya kailanman, di ka niya bibitaw. Yes. Pwede ba